Ito, magandang araw sa inyong lahat dyan, mga kapwa ko mga kagrasa at sa mga gustong matututo. Ito naman tayo sa isang video, ito ay tungkol sa isang Web-is mga kagrasa. Ito ay modify na ito, kasi yung may-ari nito is laging sumasali sa motocross. Tingnan niyo mga kagrasa, ang daming dumi, kasi galing pa sila sa practice. Kasi ang amin mga kagrasa is malapit lang kami sa racetrack, mga almost 100 meters lang. Kaya ito mga grasa, minamadali ang pinapaayos ito kasi nawawala ng pwersa. Kasi kinabukasan is mayroon silang laro. At ito, gagamitin pa niya ito bukas. Kaya ito mga grasa, tanggalin natin ito at tingnan natin kung ano talaga ang problema doon sa loob mga grasa. Bakit nawawalan siya ng pwersa. Kaya mga grasa, sabayan niyo ako sa pag-troubleshoot ng problema na ito. Para ma-share ko sa inyo, mabahagi ko sa inyo kung ano man ang mga problema nito. Para kung sakali man ay kayo ang mag-ayos sa iyong motor is mayroon ako yung idea. Para share lang tayo mga grasa. Ito ang purpose sa YouTube channel na ito. Share tayo ng idea mga grasa. Kahit man lang mahirapan lang ako mga grasa is hindi ko hadlang sa kahirapan para ma-share ko sa inyo ang aking mga nalalaman ng mga bagay. Dahil kung magbadamo tayo is paano na kaya ang next generation natin, di ba lalo natin silang pinhirapan. Kaya ito ang YouTube channel ito, Greg Chan Channel. Ito share tayo ng mga kaalaman mga kagrasa. Okay, ito tanggalin natin ang dapat tanggalin para may pull out natin yung crankcase cover mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang right side crankcase cover mga kagrasa. Okay, ito ang daming dumi ng kanyang oil filter. Kita niyo mga grasa nababara na ang oil nito. Okay, itong sinusungkit ko, ito ang clutch lifter bearing, ito. Okay, ito tanggalin muna natin itong tatlong bolt na 6mm. Itong takip ng kanyang primary drive plate o yung tinatawag na clutch width assembly. Kasi itong motor na ito is nakadesign sa automatic clutch. Itong tinatanggal ko is ito yung kanyang primary clutch. At yung sa kanyang katabi naman is ito ang kanyang manual clutch o yung secondary clutch. Okay, ito ang kanyang oil centrifugal filter cover. Ito, tanggalin muna natin itong lock nut ng primary drive plate para may pull out ito yung primary clutch assembly. Ito yung kanyang lock nut mga kagrasa. Ito mga grasa, kita nyo ang daming dumi. Ito mga grasa, pag daming dumi nito, malababara ang kanyang oil is maaaring masira yung mga ibang parts ng engine o lalong-lalo na sa kanyang connecting rod mga grasa. Dahil dito dumaan yung oil sa kanyang oil centrifugal mga grasa patungo sa kanyang connecting rod at sa ibang parts ng engine. Kaya ito mga grasa, pag hindi ito malinisan is itong mga parts ng engine lalong-lalo na sa connecting rod is madali lang masisira. Ito mga grasa, itong sinusungkit ko ay yan ang kanyang lock washer. Ito, tanggalin muna natin itong clutch housing o yung tinatawag natin primary clutch gamit ang lock nut wrench para matanggal itong lock nut mga kagrasa. Para makikita natin kung dapat na bang palitan ang kanyang clutch disc at ang kanyang clutch width mga kagrasa. Para makita natin, malalaman natin kung bagsak na ba sa kanyang limit mga kagrasa. Para masusukat natin ang caliper. Ito mga kagrasa, ipo-pull out natin itong kanyang primary clutch at saka yung secondary. Ito. Okay, ito, clutch centrifugal inspection muna tayo. Okay, ito mga grasa, naipudpud na ito na wawala ng kanyang clutch width issue. Kita niyo mga grasa, ito. Metal to metal contact na sa kanyang drum. Kaya pala ito wala ng pirisang motor na to. Ang service limit to mga grasa nitong clutch switch ay nasa 1.0 mm o 0.04 inch. Huwag kayong mag-alala mga grasa, i-plus ko yan sa panghuli ng video ko nitong paano magsukat ng clutch switch at saka yung clutch disc mga kagrasa. Okay, ito mga grasa, linisan muna natin ito bago natin palitan ng clutch disc at kanyang clutch width mga kagrasa assembly. Okay, ito ang kanyang clutch disc at ito naman ang kanyang clutch plate. At ito ang kanyang clutch outer housing. Then ito ang kanyang pressure plate. Ito okay pa naman. Then ito ang kanyang clutch center plate. Okay pa naman mga grasa. Then ito rin ang kanyang clutch outer collar. Okay, ito linisan natin ang dapat linisin para magsimula na tayo mag-assemble. Okay, ito mga grasa, magsimula natin mag-assemble. Unahin natin yung secondary clutch assembly. Okay, first ito yung clutch outer housing. And then next mga grasa, ito ang clutch pressure plate. Then itong clutch disc naman mga grasa. Then followed by the clutch plate. Then itong second clutch disc. Alternate na mga grasa. Then itong pangalawang clutch plate. Then followed by the third clutch disc. Then yung pangatlong clutch plate. Then lastly itong fourth clutch disc. Then followed by the center clutch plate. Okay pa naman ito mga grasa. Okay lang.
Yan dyan yung ilagay. Be sure mga grasa na may tapat sa kanyang groove. Then dito natin ilagay yung 6 na pressure spring. Sundan nila mga grasa, siguradong matututo kayo. Dahil ang lahat ng kung papaano ay bibigay ko sa yung lahat. Okay, ito ilalagay natin yung clutch lifter plate. Itong clutch lifter plate, dito riyan ilalagay yung clutch lifter bearing. And then itong 3 bolt sa kanyang clutch lifter plate. Be sure mga kagrasa sa paghigpit nitong 3 bolt na ito is alternate na mga grasa gamit ang 10mm na T-rings. Dandahan na ang paghigpit mga grasa ha, huwag nyong biglain pababa mga grasa. Dandahan lang mga grasa yan, tulad yan. Dandahan lang, yan, alternate lang. Dandahan lang paghigpit mga grasa ha. Baka masira yung clutch lifter plate pag binigla mo. Okay mga grasa, dahan-dahan lang, slowly but surely mga grasa ha. Okay mga grasa, pagkatapos mahigpitan nitong bolt is tanggalin mo natin para ilagay natin yung clutch washer mga grasa. Note sa paglalagay, lagyan ng konting grasa para hindi mahulog yung washer mga grasa. Kasi pag mahulog yung washer mga grasa is mawawala yung kanyang clutch release mga grasa. Kaya ito, sundin nyo lang kung anong ginagawa ko. Bakit mawawala ang kanyang clutch release? Kasi nakadikit yung clutch pressure plate at sa kanyang clutch outer housing mga grasa. Nakadikit yan palagi pag wala yung washer o nahulog yung washer. Kasi pag nahulog yan mga grasa is backlash ulit tayo kasi nawawala yung clutch release mga grasa. Pag nahulog yan, pag shift mo ng gear is talagang lumundag ang motor mo. Mahirapan ka sa starting kasi tumalon ang motor mo mga grasa. Okay, ito mga grasa, ito ang kanyang clutch drum mga grasa. Ito mga grasa ay dapat na palitan, pero sabi ni may-ari is next time na niya papalitan. Kasi mga grasa is gamitin niya bukas at medyo alanganin na ata sa budget. At ito na lang ang kanyang pinilitan, yung clutch switch assembly mga grasa. Ito ang kanyang luma at ang bago mga grasa. Kaya ito ilalagay natin kasi wala na tayong magagawa yung may-ari na ang nagdesisyon. Kaya mga kagrasa, sa gawain na ito mga kagrasa, kailangan na magkaintindihan tayong mga mekaniko at ang ating mga customer mga kagrasa para iwas-iwas sa sisihan mga kagrasa kasi mahirap pag baklasan ulit tayo. Ito mga kagrasa, i-flash ko na sa screen para malaman nyo kung nararapat na bang palitan mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa kung paano magsukat ng clutch disc, clutch plate, at sa kanyang wheel seat at sa kanyang clutch drum mga kagrasa. Okay, ito ibabalik natin itong primary clutch at secondary clutch. Ito ilalagay natin ang washer. Then itong lock nut mga grasa. Ito ibabalik natin ang lock washer. Then itong lock washer may marking na out. Then followed by the lock nut mga grasa. Ito mga grasa, higpitan natin gamit ang lock nut wrench at impact wrench mga grasa. Ito higpitan natin itong primary lock nut tapos i-bend lang yung knob ng washer. Okay, ito ibabalik natin ang oil centrifugal cover at ang tatlong 5mm na bolt. Ito ang kanyang clutch lifter bearing. At ito ang clutch lifter cam plate. Lagyan lang ng konting grasa mga grasa para hindi siya mahulog. Okay, dyan natin ilalagay sa clutch lifter bearing. Dyan mga grasa. Then next itong clutch lifter spring. Dyan natin ilagay. Then followed by the clutch lifter ball plate. Okay, ito ang pot clutch lever assembly. Note may timing point ito mga grasa. May point mark. Saka itong gear shift spindle mga grasa. Itong kinakabitan natin may point mark din. Para sa kanyang timing. Dapat mga grasa magkatapatan yan. Ito ang kanyang point mark yan. At ito ang point mark sa gear shift spindle. Dapat magkatapatan ang marking yan kasi pag hindi natatapat ang marking yan is magkakaroon ng malfunction sa pot clutch natin. Okay, babalik natin ang dapat ibalik at final check tayo sa pot clutch as adjustment mga kagrasa. Okay, ito. How to adjust the clutch system mga kagrasa. Okay, first paluwagan ang clutch adjuster lock nut mga kagrasa. Then, just pull, turn the clutch adjuster counterclockwise. Then, iikot mo yung clutch adjuster pabalik or clockwise turn. It's all about 180 turn. Then, tapos niyan, saka mo higpitan ang lock nut mga kagrasa. Okay, final checking tayo sa clutch operation kung tama ba. Okay, ito, shift the first gear muna. Then, just hold down steady the gear shifting pedal. Then, try mo ikutin ang gulong. Pag naikot yan smoothly is tama yan ang pagka-adjust ng clutch natin. Okay mga grasa, nakakuha ba? Okay, tulad yan. Okay, ito ibabalik natin ang dapat ibalik at lagyan natin ng oil at ito subukan natin paandarin. Okay, ito mga grasa, maraming salamat sa inyo panonood. Click dyan po mga grasa, huwag tayo magdamot, sharing of knowledge lang po tayo mga grasa.